Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Ay, kamusta ka naman? Kamusta naman ang tulog mo? Ay, okay naman. Ano nangyayari sa buhay natin? Ewan ko. Wala parang dami natin na maayos, baby Toby. Ha? Yan. Okay na pala. Oh, hindi ko kasalanan yan, ha? Oo. not Hindi, my fault. ang daming kaganapan kasi. Bakit ganun? Ang dami lang mga kineme-kinemerot dito sa booth natin ngayon. Oo. So yun, kamusta naman? Kumain ka na ba? Oo, nagkape na ako. Nagkape ka na? Bakit nagpapakain ka ba? Siyempre hindi. Alam mo, matagal pa sahod natin. Ay, kailan na ba? Next Friday. week pa. Hindi Friday, Monday yung 25 par. Ah, Monday. So ibig sabihin, Monday pa yung sahod natin. Oo nga. Or. Kasi nga, di ba, hindi nagpapasahod dito ng Monday. So baka naman i-advance. Baka Tuesday. Hindi, manalig tayo. Mabait ang boss natin. Mabait, love na love tayo niyan. Friday yan. O sige, ipagdasal natin yan. Manalig tayo. So, kamusta naman? Ikaw ba ay, kamusta ang napanaginipan mo? Alam mo, sobrang weird ng mga bakit panaginip. na naman? Ang dami, all-in-one yung panaginip ko. Ang daming mga starcast. Bakit? Hindi ko alam kung ba't panaginipan ko yung kaibigan ko na nasa US. Ha? Oo na, wala naman kaming kaganapan and all that, ganyan. Or baka naman, talagang, alam mo na, namimiss mo lang siya, di ba? Hindi kasi madalas ko naman siyang kausap, yung friend ko na yun. Hindi ko alam kung ba't ko siya napanaginipan. Actually, mahaba yung tulog ko ngayon. Mahaba? Oo, kasi nga bumawi ako dahil ilang araw akong ilang oras lang yung tulog. Sa bagay, di ba? Kasi minsan kasi masama din yung lagi kang puyat talaga eh. Ang dami kong napapanood na ganun ngayon ha. Alam kasi, mo, friend, hindi minsan, masama talaga siya. palaging masama yung puyat tayo. Kasi ngayon, trending ngayon sa sa TikTok na kung saan madaming nagsasabi na wag ka daw matutulog ng saktong 8 hours. Seryoso? Oo, ang daming kung gusto mo raw yumaman ha. Oo naman. Huwag ka daw matutulog ng saktong 8 hours. Oo, totoo para daw yan. yumaman ka. So para sa akin naman, mayaman ka nga kung mamamatay ka naman ng agad-agad, di ba? Diba? So hindi na, Hindi, sinasabi kasi ng mga coach, baby Toby, kung ang mga mayayaman daw ba sa tingin ninyo natutulog ng 8 hours? Hindi. Kulang talaga ang tulog nila kasi nga talagang grabe sila mag-hustle talaga. Diba? Oo naman, point taken. Pero syempre, kayamanan din naman na maituturing yung health mo. Actually, diba? So paano naman gagawin mo doon? Like for example, sige, yumaman ka. Diba? Tapos magkakasakit ka naman bandang dulo, diba? Yeah. So paano na sige, mayaman ka pero ang gagastusin mo, yung pinaghirapan mo rin naman. So anong pipiliin mo? Yung healthy ka pero medyo wala kang pera? O yung mayaman ka pero mamamatay ka din alam maaga? Alam mo kasi, hindi ka naman, hindi porket healthy ka, hindi ka na makagad ganong kahirap na ngayon. Diba kapag healthy ka rin naman, for sure marami kang energy para gumawa ng mga bagay-bagay. Totoo yan, totoo naman so, hindi naman ibig sabihin kapag healthy ka, mahirap ka kagad eh. Pag healthy ka, meron kang enough energy para makabuild ng empire mo. Kumbaga, hindi kailangan mag-suffer yung health mo. Totoo yan. Marami kang energy na pwedeng ilaan para sa pagpapayaman. Tignan mo ako, laging saktong 8 hours or hindi naman kaya 7 hours yung tulog ko, di ba? Mahirap pa rin ako. Nakakaloka ka. Hindi, totoo naman kasi talaga yan. Pero alam mo, sa mga nakikinig sa atin ngayon, alam ko po mahirap po talagang kumita ng pera. Pero actually, minsan kailangan din natin i-prioritize yung health natin. Tingnan mo ako, ang dami kong nararamdaman ngayon. Para kung mapapaos na hindi ko matansya. Ay, nako. Pero hindi naman yan. Nako, alam ko naman yung alam ko naman yung katawan ko. Oy, basta pahinga ka naman. Alam mo, concerned ako sa'yo. Oo. Nag-aalala ako sa'yo. So sweet. So sige na nga. Pahingi 500. Kaya nga, ano ba gusto mo? 500. Huwag na pera. Yun ang gusto ko eh. Nag-almusal ka na ba? Oo. Tanghalian, mamaya. Di pa. Kay Manang. Alam mo, ito talaga kasi si Manang, puro gulay madalas yung tinda. Ito si Baby Toby, ayaw niya ng gulay. Oy, gusto ko rin naman ng gulay Di ka nagugulay. Nagugulay ako sa... Oy, itong nakaraan lang, Sabado at Linggo, naggulay ako. Nagluto kasi nanay ko ng kare-kare.
Masarap. My gosh ka dyan. Ang kare-kare, syempre, mas mas marami dun yung karne. Sarap. Pero may gulay din naman yun. Oo Madaming nga. gulay actually. Kaya kumakain din ako ng gulay at the same time. O, di sige na nga. Basta, ingatan nyo po yung sarili ninyo. Yes. Pero ito na nga, DJ Lindsay, may tanong ako naman sa'yo. Ano yun? Paano ko ba magselos? Kasi kanina, napag-usapan namin kanina, no? About sa selos. Naku, malala. Grabe. Yung sa malala, Malala parang natatakot na ako para kay Romel eh. Possessive. So, Alam ni paano? Romel yan, possessive ako pagdating sa kanya. Like for example, paano mo sinasabi sa kanya na nagsiselos ka? Hindi ko sinasabi, nararamdaman niya na lang agad. Oh? Oo. Paano yung terror mo? In fairness naman kay Romel, hindi niya naman ako binibigyan ng rason para magselos. Siguro nung unang parte ng relasyon namin, yon madami kasi nga galing kami pareho sa kumbaga walang jowa season. Tapos syempre ang lalaki kapag walang jowa, madaming kalaro. Ako wala. Wala ka nakaka-chat? Wala. Oy, Yung gusto mo- random na mag-aaya sa'yo, tara kain tayo, ganyan. Wala. Wala. Ibang animal ka naman kasi. Si Romel kasi syempre, alam mo na yung mga trip niya, ganyan. So, ang daming mga kalaro nung single siya. Pero tapos biglang syempre, naging kami, nagkaroon ng kami. So, hindi maiwasan na siguro first month, second month, may mga magbe-message na, bakit may jowa ka na, mga ganyan. Okay. Alam mo, gusto kong kutusan yung mga babae. Nakikita ko talaga nagbe-message sa kanya, be. syempre naman, si Kuya Romel naman, gwapo naman talaga, matangkad, di ba? Diba? Talagang catch din naman talaga si Kuya Romel. Thank you. Di ba? Wala na. Out of nahulog the siya market sa'yo? na siya. Oh. Hindi nga, so yun, kung paano ako magselos, talagang binibring up ko talaga na, message to. Close kayo? O mga ganyan. Alam mo yung mga ganyang tirada, no? Yung mga close kayo, talagang matatakot ka talaga no? Oo. Lalong-lalo kung ikaw mismo, sa'yo mismo nang gagaling, tapos yung mata mo pa, parang nanlilisik pa ng gano'n, parang nabagtataray ka pa. Hindi, totoo. Parang ganyan. gusto mong huntingin yung babae. Parang gano'n yung nakikita ko pag nagsiselos ka eh. Totoo, ganyan talaga. Tapos yun ngayon, nakwento ko na to maraming beses na dito sa Energy. Yung tipong nandun ako, nakasakay ako sa sasakyan, tapos lumabas siya kasi may client siya. Yung client niya na yun, matagal niya ng kaibigan. Tapos, close daw sila nung wala pang karelasyon si Romel. Alam mo, nung nagkita sila, talagang mega yakap yung babae sa kanya na parang sinabitan pa si Romel. Alam mo yun, parang basta, sobrang niyakap si Romel. Tapos, Kliyente. si Romel naman, nakahawak sa likod. Yung dito, sa back. Tapos alam mo yun, yung itsura ko, nung nasa loob ako ng sasakyan, gusto ko silang banggain pareho. Alam mo, sabi ko, wrong move yung iniwan mo ako dito sa Manibela. Pwede ko kayong banggain eh. Pag nag-init yung ulo ko sa inyong dalawa. Ganyan. Tapos talagang bad trip na bad. Siyempre, selosa dahil, alam mo yun, possessive naman. Pag nagkakajowa ako, possessive kasi ako. Okay. Oo. So, paano naman si Kuya Romel magselos? Magagalit agad. Agad-agad? Hindi niya sasabihin na nagsiselo siya. Sasabihin niya palagi, di naman ako seloso, wala sa akin yun. Pero siya yung tipo ng tao na kapag nagalit, lahat ng issues niya bigla na. Magugulat ka na lang, may issue pala siya sa ganito, ganyan, ganito. Ganun kasi mga lalaki, hanggat maaari hindi namin yun nilalabas kasi eh. Kung para sa amin, no, parang, sige, ano lang din naman ito, mawala rin naman to. Pero once na kami nagalit, ay nako, Armalite na bunganga rin namin. Lahat ng mga namin, iniimbak namin sa baba namin. Oo nga. Kasi pinupush down namin yun eh, nararamdaman namin eh. Sinusuppress Ganyan namin siya. yan. Pareho So ngayon, kayo. kapag nagalit kami, ilalabas namin yan lahat. O sino to nga to? Anong ginawa mo dito? Ganon. Oo, ganyan. Nag-message siya yung nakita ko, may narinig ka ba sa akin? Diba? Ganyan. Naloka ako. Nareplyan ko ba? Sabi ko, bakit sa tingin mo nareplyan ko? Pero kahit na big deal sa amin yun, kahit may Yan mag-chat sa inyo, Oo ay nga. nako, ibang So, epekto nun sa amin. Yun, ganyan siya. Tapos, alam mo yung magagalit siya, pero hindi niya ipapa-realize sa'yo na nagsiselos siya. Pero nagsiselos talaga siya. Kasi kami mga lalaki, gusto namin magmukhang mabangis. Seloso talaga yung mga lalaki, ayaw nyo lang aminin. Actually, oo. Diba? Ako inaamin ko inaamin ko na seloso kaming mga lalaki, pero imbis na sabihin namin na nagsiselos kami, parang wala lang. Pero hanggang sa mapuno na kami, talagang mag-burst out na lang talaga kami. As in. Totoo, ganyan si Romel. Ganyan ka rin. Oo, ganun din ako. Pinapush down mo lang, pero nagkaroon ng chance, tapos talagang buisit na buisit ka na, saka masasabihin lahat. Kasi minsan pag selos, nakakapraning kasi yan eh. Totoo. Diba, nakakapraning kasi lalong-lalo kung wala kang kung wala ka namang karapatan para magselos,
mapapraning ka eh kapag masyado mong binaba yung nararamdaman mo eh. I know, right? Diba? At least you're now over it. Oo. Oo nga. So yun. Ikaw ba, ano yung pinaka-extreme na pagsiselos na naramdaman mo? Bukod dun sa mga bagay na alam ko. Yung pinaka-extreme na nagawa mo dahil nagselos ka. Nagselos ako? Yung tipong sana hindi ko yung ginawa, baka mapahamak ako, ganyan. Ito one time meron akong nakausap sa college pa ako nito. Oo. Pero naka-MU. Ay, MU. Oo, so ako... Makilig yung MU eh. Oo, di ba? Kasi Totoo ngayon, lang. parang hindi na uso ngayon yung MU eh. Situationship na ngayon eh. Pero parang pareho lang yun, di ba? Parang pareho lang yun, pero iba, imbis na MU yung tawag, no? Situationship. Di ba? So ngayon, MU, nandun ako sa school namin nun. Gabi pa nun. Tapos etong kausap ko na ito, ka-MU ko na ito, nasa isang mall. Ay, okay. Tapos, sinabi niya sa akin, nandun daw yung ex niya. Oh. So ako ngayon, dali-dali pumunta tuloy ako ngayon doon. Malayo pa yan ha. From Cavite City to Rosario. Grabe. Medyo malayo yung nun, yung biyahe nun. Pero sige, since nagselos ako, no? Sige, kasi sabi niya kasi sa akin, mayaman to, anak ng mayor. Diba? May driver, par. Anong laban mo doon? Ako naman, di hamak na isa lang naman ako estudyante nun. Diba? Na nag-aaral ng My mabuti. goodness. Minsan nagkakating, diba? So ayun, edi ako pumunta ako doon ngayon. Sabi ko, sige, hanggang ano oras kayo dyan? Ay, ganyan. Wala, Pagtatanong. Tapos pagdating ko doon, wala na sila. Kasama yung ka-MU mo? Oo, kasama. Kasama rin yung tropa niya kasi ang nag-insist daw yung tatay niya na ihatid daw sila doon sa bahay. Ay, in good faith naman. Pero hindi, oy! Pero syempre, nandun ka. Alam niya ba na pupunta ka? Hindi. Yan Syempre, naman dapat eh. surprise yun. Surprise. Ayan tuloy, naiwan ka mag-isa. Umalis syempre, na tuloy diba? yung mga pinuntahan mo. Lahat talaga gagawin mo. Nakakapraning din naman talaga yung yung pagsiselos din talaga eh. Lalong-lalo pag binababa mo talaga at gusto mong maging astig talaga, mukhang mas astig doon sa ex niya, Ganyan sa kausap niya, di ba? So ngayon, ang gagawin mo, pupunta ka, kukomprontahin mo, tapos, oy pre, kamusta? Gano'n. Taray mo dun sa part na yon. My goodness. Siyempre, ano bang pagyayabang pa natin? Anak yan ng mayor, di ba? May driver, may sasakyan, di ba? Gandang mukha. Gandang lalaki. Mukha, di ba? Yan lang Ganun paglaban mo eh. Angas lang tayo meron eh. Yun lang eh. Lakas ng loob at saka Diba? kapal ng mukha. Pag tayo ay nasa pack, edi okay lang. At least masapak ko lang siya ng isang beses. Okay na ako doon kahit mabugbog Bakit ako. mo naman sasapakin? Wala namang Hindi kapag lang, worst comes to worst lang naman. Oo. So kapag nangyari yung gano'n, yung gulo, di ba? Edi kahit at least masapak ko siya ng isang beses. Okay na ako doon, solve na ako doon. Alam mo, sabi ni Romel, kapag alam mong dehado ka, lalo na sa muka, yun daw yung mga may hilig magselos eh. Oh? So dehado ako sa mukha. Ganun. Hindi ko rin alam eh. Paano na ako? Silosa din ako. Hindi ko naman, depende lang din naman yan sa Sabi niya sa akin, kapag di ka kagandahan, yan, sigurado selosa ka. Ba't ka parang gano'n, ba't ka nagsiselos ba? Ganyan. Alam mo, walang pinipiling mukha ang pagsiselos. Kasi panibugho yan eh, di ba? Bugso ng damdamin yan eh. Di ba? Pero ako minsan din talaga, hindi ko naman talaga pinipili din talaga magselos eh. Lalong-lalo na kapag alam ko may gusto sa kanya yung yung taong pinagsiselosan ko. So yun, parang hindi ko na pinipili magselos. Hinahayaan ko na lang siya. So ngayon, kapag ginawa niya parang hindi ka aya-aya para sa akin, no? Sa ako ko komprontahin. Kasi yun, nakompronta ko, di ba totoo nga yung hinala ko. Talaga ba? Pero kwento na sa'yo yun? Hindi, as in totoo nga talaga na. Totoo. Kasi sinabi ko na naman talaga sa'yo eh. Ay hindi, iba to. Ano ba? Ano ba? Iba naman to. Iba na yung sinasabi mo. Iba na yung nakukuha kong message. Kasi naman ang dami-dami kong nasabi na sa'yo eh. Kaya nga, totoo. Halos buong love life ko nasabi ko na sa'yo. Hindi lahat. Talaga? Oo. Hindi ba lahat? Oo. Lahat? Tingin ko lahat ba? Lahat na yun? Kulang pa, dagdagan natin. Konti lang naman kasi naging naging jowa. Oo nga. So, ayun. Basta ang selos, walang pinipili yan. Actually. Maganda ka man o hindi kagandahan o iba kakaiba yung itsura mo, ganyan. Tama. Basta tinulak ka ng dibdib mo at meron kang naramdaman lalo na sa mga babae, no? Kasi magsiselos ka, there must be a reason why nagsiselos ka. Hindi Tama pwedeng ka dyan. bigla mo lang naramdaman yun, ganyan. Pero ito naman pag-usapan natin. Ano naman masasabi mo sa mga taong nagsiselos
Kasi, or hindi naman kaya, nagselos sila kahit wala silang karapatan na magselos kasi hindi sa kanila yung taong gusto nila. Ano naman masasabi mo doon? Kasi may nag-comment na ganun eh. Diba? So, paano? Ano masasabi mo doon? Alam mo, para sa akin, Baby Tobes, lahat tayo may karapatan. Kahit jowa mo yan o hindi mo jowa, umiibig ka sa kanya or what, ganyan, from afar. Feelings mo yan eh. Walang pwede magsabi sa'yo na wala kang karapatan magselos. Eh kasi may gusto ako sa kanya eh. Oh. Diba? So what if ikaw, Ano? may nakakausap ka, situationship, no? Tapos, may nakita kang kausap niya palagi. Tapos nagselos ka, paano mo yun i-handle? Naku, nakahandle na ako ng maraming beses na ganyan. Ayun nga pala. Mini-message ko talaga, sino to? Masyado ko yung nga close ha. Jowa mo to? Masyado kang prangka nga pala. Pinaprangka ko kasi para alam ko kung saan ako puposisyon. Ayaw ko kasi yung nanghuhula ako, Baby Toby na ano ba, may jowa ba to o wala? Ganyan. Bakit sila close? Bakit pina-follow pa rin ni Romel to kahit na past is past? Ganyan. Sasabihin niya, syempre, kaibigan, ganyan. Ayun nga. So, eto pa, tatanong ko rin sana to sa inyo mamaya eh. What if nga, pina-follow pa ng, kunwari ni Kuya Romel lang hypothetically, pina-follow niya pa yung yung may alam ex ka ba, niya. Toby? Wala. O baka mamaya meron. Ay, ito naman. Pag mo naman damay dito. Tatanong lang naman ako eh. May alam ka tungkol kay Romel Ay, wala. Hindi. Ano ba? Okay, sige. Ano So, yun na nga. Hypothetically lang naman Pina-follow niya pa rin yung kanyang ex niya. So, ano mangyayari doon? Magsiselos ka ba? Magalit ka? O questionin mo ba mga bagay-bagay? Nung una, tinatanong ko lalo na meron akong isang babae na talagang takang-taka ako bakit. At saka medyo hindi ako yung loob ko dun sa babae. Hindi ako komportableng nakikita kong pina-follow niya. Noon, galit na galit ako pero ngayon, bahala ka na lang. Okay. Pagod na ako. Ganyan. Sige, kasi na-express ko na naman yung aking disappointment nung unang beses na sinabi ko sa'yo na hindi ko gustong pina-follow mo yan. Ganyan. For my peace of mind, sana yan follow mo. Pero nakita ko na naman nung isang beses. So, siguro friends sila. Ganyan. Kasi yung mga ex niya naman, in fairness dun sa pinakamatagal niya nakarelasyon, magkaibigan sila. Tapos pinalo nga namin yung isa't isa sa Instagram eh. So yun, para sa'yo, okay lang yung okay lang yun. Ganyan. At saka, lagi ko na lang nilalagay sa isip ko na I have the ring. Ako nga yung pinroposan. So, siguro enough na yun para tumahimik ako at itahimik ko rin ang isip parang ko. parang binabandera mo sa kanya, nanalo ako. Ganun Hindi ba? naman ganun. Kasi kahit naman engaged ka na ibig sabihin ba nun nakalock na kayo sa isa't isa? Syempre, dapat lang. Dapat, pero minsan medyo hindi naman nangyayari yun, di ba? May mga posibilidad pa rin na ma-challenge yung loyalty ninyo sa isa't isa. So, ako gusto ko na lang itahimik yung isip ko kasi aminin mo pag nagsiselos tayo, sino ba nasa stress? Di ba tayo? Tayo rin naman. O kung ano yung may isip mo, mag-overthink ka bago ka matulog, di ba? Hindi naman kaya sa umaga, no? Pagkagising mo, makikita mo kagad yun, di ba? Diba? So, para sa'yo masakit talaga, nakakapraning, nakakaubos ng enerhiya agad-agad. Totoo. Lalo na pag hindi mo siya kasama, di ba? Actually. Di mo alam sino kayo mini-message nito. Oo. Ganyan. Kapag hindi niya ako kausap, sino kayang kausap niya, mga ganon. Pero syempre, hinay-hinay rin naman tayo. Kasi minsan, sa sobrang pagkaselos mo, no, nagiging toxic ka na. Totoo. Diba? Okay lang maging selos. Yes, valid dyan. There's a reason behind that. But, piliin mo rin naman yung mga pagsiselosan mo. Baka naman mamaya, makita mo lang na active now pero hindi siya nagre-reply sa'yo. Ibig sabihin kaagad no, may kausap kaagad siyang iba. Diba? Hindi naman ganun yun. Oo. Diba? Mag-iisip ka na kaagad na, oy, umalis ka no. Tapos pagagising nung lalaki or hindi naman ganun, jowa mo, diba? Manloloko na kaagad siya. Tutulog. Hindi naman yung ganun yun. Natulog lang naman siya. Diba natulog lang naman siya? Oo. At knowing na yung jowa mo na yun ay hindi naman talaga umaalis ng gabi, no? Diba? Diba, kilala mo naman siya, diba? Hindi naman siya mapunta sa club or whatsoever, hindi siya maggala, no? Kung kilala mo naman siya, tapos pagkagising niya, ganun ang tirada mo sa kanya. Diba? So, pangit naman yung katoxican. There's a limit behind pagseselos, diba? Oo, at saka it will boil down to how much do you trust your partner. Tama. Alam mo, laging nagdebate siya sa isip ko Kasi sasabihin nila, one time sinagot na rin ako ni Romel ng ganito Sabi ko, may mga karelasyon kasi ako before na, lahat naman ng karelasyon ko, niloko ako. Kaya, yung may trauma ako talaga. Sabi niya, bakit mo naman ako ikukumpara doon? Ako ba yun?
wala na akong kinalaman dun eh. Ganyan-ganyan eh. Iba ako, ganyan-ganyan. Oo, pero syempre supalpal ako dun sa part na yun. Pero naisip ko, bawat experience kasi ng tao, nagko-contribute sa kung ano yung present state nila eh. Kaya hindi mo pa rin talaga maaalis yung idea na baka mag-worry siya or na-trauma siya, ganyan. So, imbes na soplikin mo ng ganun yung partner mo, magtulungan kayong dalawa. Tama. Diba? Yun. Ay nako, sarap ma-in love, no? At the same time, nakakapraning. Ako praning. Hirap ma-in love, pero masarap ma-in love. Tama ka dyan. Alam, minsan hinahanap-hanap ko nga yun eh. Diba? Diba kasi ngayon, medyo matagal na tayong single, diba? Lumabas ka kasi ng bahay mo. Nakatamad nga. Sabi ko sa'yo, tapos makipag-message ka sa mga tao. Alam mo ito napansin ko lang din sa sarili ko. Yung ngayon, nandyan ka lang sa loob ng tech booth, nakakaloka ka, patay Kasi- lahat ng ilaw. bakit ba? Chill ko yun. Ayun nga. Yung moment ko para sa sarili ko, sa work ko, di ba? So ayun na nga, minsan na-realize ko rin na okay maging single, okay na mag-isa ka lang, at the same time meron kang peace of mind. Kahit na, alam mo, minsan parang naisip mo, paano kaya may kausap ako, no? Paano kaya kung may nag-aalala sa akin, nag-aalaga, no? Pero ako kausap araw-araw. Or kasama sa bahay. Huwag muna kasama Lumevel sa up bahay. ka na. Ayoko pa. Baka nanonood yung nanay mo. Sabihin ito si Lindsay talaga bad influence. Pero yun, naisip ko rin naman yun. Na, syempre, hindi na naman ako pabata na rin naman, di ba? Oo naman. 27 na ako this year, di ba? Oo. So, Bata pa naman yun. Bata pa naman, oo. Pero siguro, it's about time na rin naman siguro na humanap na rin ako ng partner ko hanggang sa pagtanda ko, di ba? So, medyo bata pa yun. Feeling ko, dapat nandun ka na ngayon sa stage na naghahanap ka, searching, ganyan. Pero sabi nga nila, dapat mag-settle down ka, mga nasa 30 plus ka na. pero kasi ayoko Sa kasi lalaki. madaming yung date ng date eh. Paano mo malalaman kung ano yung gusto mo, tsaka the one mo, kung sino yung the one mo, kung hindi ka makikipag-date? Minsan kasi nakakatamad din talaga eh. Di ba? Alam mo yun yung problema mo, yung katamaran mo. Oo nga eh. Kasi sobrang napamahal na yung sarili ko para sa akin, di ba? Sobrang self-love ko Mahal mismo. mo yung sarili ko. Totoo. Di ba? Kapag kasi nag-heal tayo, di ba? Oo. Like for example, sige, kakagaling nyo lang sa isang relasyon, di ba? Kapag nag-heal tayo, nasanay tayong mag-isa. Totoo yan. So, ang kinalulungkot ko dito, mas nasanay ako sa sarili kong mismo ngayon. Oo. So, mas pipiling ko muna sarili ko kesa sa gulo. Oo. Ganon yung nasa isip ko ngayon. Hanggat na-enjoy mo yung phase na yan, i-enjoy mo lang. Diba? Kasi darating naman yan eh. Kumbaga parang isang araw magigising ka na lang na teka lang. Parang may hinahanap ako na kahit may pera naman ako, kahit may trabaho naman ako, masaya naman ako pero parang may kulang. Tama Yun, ka. ganon. It will fall to you na lang. Diba? Ay, nako. Minsan nga naisip ko nga na, what if no, pagka-uwi ko, may naghihintay sa akin babae. Totoo! Diba na nagluluto, diba? Diba? Yung tipong ready na yung dinner mo, diba? Oo. Tapos kapag pagod na pagod ka, ihag mo lang siya, diba? Diba? Na ano, pagod na pagod ako ngayon, baby. Ganyan! Totoo yan! Tapos alam mo yung babybihin ka pa niya, diba? Totoo yan, totoo yan. Pagod na pagod ang baby ko ngayon. Iba yung feeling ng meron kang uuwian after a long, tiring day. Totoo Ay, yan. naku, magjojowa na nga ako. Maghanap ka na. Tapos bukas makalawa, tatamarin na naman ako, no? Ewan ko ba sa'yo? Yan ang pinaka-problema mo. Yun nga eh. Oo. Yung tipong jowang-jowa ka naman, pero tamad kang makipag-date, tamad kang kumilala, tamad kang makipag-usap, di ba? Pero pag nakita mo yon, yung tamang tao para sa'yo na gusto mo talagang i-chase, hindi mo na naman siya titigilan. Tapos paglalaban mo na naman, pero alam mo na. Sabi Alam kasi mo? sa'yo, yung tipong dapat level lang. Alam mo. Yung nasa napakataas Alam mo, eto lugar. eto ha. Oo. Pwede ko itong iba to. Ano na, mag-Holy Week na naman. O bakit? Bala ka na namang umakyat ng bulubog. Wala. Uy, ano ba? Adlib lang tayo dito. Uy, mahal na araw, nasa ano tayo nun? Nasa Cavite ako nun. Tapos 25-27, nasa outing tayo nun. So, wala. Ano? Malaman natin yan. Hi, Jessel Paulo. Ayan, nasa US yan. Bakasyon si Jessel. nga. Hello po sa mga nagko-comment sa amin at nakaka-relate talaga sa pinag-uusapan namin ni Toby, ha? Eto, loko pa to si Alvin, no? Sabi niya, kaso wala nga. Hayaan mo, pag ako nagkaroon, papamukha ako sa'yo. Sabi ni Paulo, anak ba yan ni Mayor Nonong? Sino ba si Kilala Mayor mo to, Nonong? no? Hindi ko kilala. Siguro taga Rosario lang din yan. Kaya Oo. alam niya siguro yung tag dito. Basta yun. Yung kwento. Ewan ko. Anyway, mapangga susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo,
walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby Panggay, pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Okay. So for the meantime mga Pangga, here's a song from My Kambal. Zac Efron. Si Zac ka nga pala. Zac Efron to. O nga pala no, naalala ko, sinabi ng bokalista ng Sponge Cola si Yael, no? Kamukha ko doon Zac Efron. Kaya naniniwala ako. Naalala mo rin yung pangalan na binigay ko sa'yo. Zac May. Hey. Moby Dick. Maganda yung Moby Dick, panoorin niyo. Anyway, here's a song from Zac Efron. Titled Rewrite the Stars. Only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. You know I want you.